meron din po siyang pahayag doon na pakiramdam niya politically targeted siya. Ang sinasabi po niya ay parang may demolition job daw po sa kanya. Sa tingin niyo po ba may mga basehan talaga itong claim na ito? Kanina po kasi nabanggit ninyo na si Zaldico nasa Prague pero baka may niluluto, di umano na bagong kwento, bago po siya pauwiin dito. Gaano po ba katotoo kaya itong mga statement ni Martin Romualdez? Ang tingin naman natin kay former Speaker Romualdez, mas maganda kung yung kanya mga sinabi kahapon ay noon pa niya sinabi at isiniwalat para mas mabilis na nakatulong sa mga investigasyon. No? Kasi yun ang mangyayari, yun ang konting problema lang natin sa kanya mga sinabi kahapon. Tila nagsasabi siya na siya ay walang kinalaman, pero yung iba ay may kinalaman at siya ang idinidiin. Kaya ngayon, sasabihin na niya lahat ng kanyang nalalaman. Samantalang dapat sana, nung una pa lang, sinabi niya na ito ang alam namin. Ito, si ganyan, si ganto. Ang palasyo, ang sangkot dito sa issue ng korupsyon. Kami ay hindi kasangkot o kasapakat. No? Kaya ang tono ngayon ng kanyang pananalita ay tila inaabsuelto niya ang kanyang sarili. Siyempre, ayaw naman natin magkomento kung sila ay guilty o hindi. Maari rin namang may katotohanan sa kanyang sinasabi na siya ay nasisingle out at nadidikdik. Kasi kagaya nga ng binanggit natin, katakataka na ang daming iba pang pinangalanan, kagaya ng mga opisyal na malapit sa palasyo, hindi naman kinakasuhan pa ng ombudsman o hanggang sa ngayon ay wala pang arrest warrant. At hindi pa rin nga nilalabas yung full ICI report, no? Na nag-request tayo. Mabanggit lang ho natin, nag-request ho tayo sa Department of Justice via Freedom of Information ng kopya ng full report ng ICI para malaman sana natin sino-sino pa ba yung mga taong pinangalanan ng mga resource persons. Kasi ang dami-dami nilang hearing, hindi naman lahat ng hearing ay publicly available. So doon tayo interesado para makita natin sino nga yung mga pangalan na paulit-ulit binanggit. At doon natin makikita, ito ang pwede maging simula natin ng pag-iimbestiga at pagsasabi ng sino ba ang posibleng talagang kasapakat at sino naman ang baka nadidiktik lang. No? So, premature pa sa ngayon yung deklarasyon ni former Speaker Romualdez na siya ay walang kinalaman. So, mas maganda na tingnan natin lahat ng anggulo. No? Pero yun nga, sumasang-ayon tayo sa kanya sinabi. Hindi dapat selective ang investigasyon, lahat ng sangkot dapat managot. Kailangan sa executive branch ay may managot din. Hindi pwedeng puro sa legislative branch. At ang pinapakita nga nito talagang napakabulok ng sistema natin. No? Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at